Dali, hapon pag-aistoryahan. Dali, hapon pag-aistoryahan. AWR 360. May hapon mga kauturan, mga kaabyanan, mga katrisisti. Kamusta ka mo? Yari naman kita karon sa isa ka tinion sa aton pagtuon, sining aton pagtulunan sa aton programa Dali aton pag-istoryahan diri sa AWR 360 Bacolod. Nagapalayag kita takna alas 5 tubtob alas 6 adlaw sa Martes kag Huwebes. Ang inyo sa gihapon nga katrisisti, ang inyo abyan si Ka360 Ray Hirio sa gihapon. Siyempre mangin partner ko diri si Ka360 Brian Lacson nga amo ang akong nga pamangkuton kag siya man ang magasabat. Ka sa sining hapon makuturan isa ka dako nga pagpasalamat ng aton nga naangkon tungod nga ang Dios nagatag sa aton bisan mainit gamay nga panahon apa nagatag sa aton sang nakita ko bisan mainit mga Ka360 apa ang huyop-huyop sa hangin manami. Oh, lain siya nagligad ngayon adlaw nga mainit na wala pa gadupoy-dupoy ang hangin bok ka pa. Aton ni pasalamatan ang dakong gugma nga ginatag sa aton sang Dios nga sa piyak sini nangin maayo sa aton gin proteksyonan niya kita layo sa mga katalagman. Iloy adto mga kauturan naton mga kabyanan naton sa iban nga mga pungsod nga nagsuprer sila sang mabaskog nga linog, no? Sa ilang lugar kag iban paging nga party sang aton nga party sang aton nga Galibo iban nga party taas ang heat index kapila na to Ka360 Brian kita mo gina 44 47 Brunei amo ni kainit mga kuturan perti ka paang sa kagabihon, no? Nadumduman ko ka mga Ka360 kagabi nga samtang nagahigda kita sa aton niligdaan nagtulog ako na alas 10 pagkalauna ginpabugtay nako alauna pasado perti gid ka paang hindi gid magwanta nga ako nga ulunan nga ako nga kwan ng basa pero number 4 na nang huyop sang electric pan ha. Number 4 na usual gid sa amon lugar wala ko ga electric pan basta na magaga ito mabugnaw na ang amon yung lugar pero siniya kita ko gid mainit gid pila na kagabi masunod-sunod tapang nang yun maayo gid ang Ginoo tungod sa iyang kaluoy nga ginhatag sa aton. So welcome mga kuturan sa sining aton nga programa karon. Ginatigulan siya Dali aton pag-istoryahan. Magatuon naman kita mga kuturan sa importante nga pagtulunan. Makita naton sa gihapon sa libro sang Patriarchs and Prophets page 411. Amo ni aton pagatunan mga kuturan. Ginatigulan siya Das Mitten Rock. Amo ni aton nga tigulo sa aton pagtun-an karon makita ni siya sa Numbers chapter 20 verse 1 to 13 ang mo nga pagtulunan naton kag mga uturan mga kaabyanan ginaagda ni Brother Ray inyo abyan nga kung mahimo ato naman samtang nagaupod kita karon sa aton nga programa sa sining hapon kung mahimo aton ini i-like and share o kung wala pa karon ka-subscribe i-subscribe naton ini nga aton nga programa sa sining hapon agud tong hindi lang ikaw ang mabless mga kauturan kundi ang mga abyan naton nga makabati man sa aton nga pagtulunan sa sining hapon magadulo man sila sa pagkalipay kay mabless man sila mga kauturan. Ang pagtuon naton karon mga kabyanan magadulong ini sa aton sa pagkilala kung ano ka halangdon ang Dios naton ano man siya kamaluluyon kag kung paano siya nagplano sa mga butang. Okay, so amo na pagtulunan naton gani mga kuturan mga kabyanan relax sa aton mga kabyanan dira nga malabutan sa aton tingog pasensya gid hindi ko mag-greet ang tagsa-tagsa ninyo ka mga ngalan apang kamo na kay balo kung sino kamo kag nakitaan ko diri kung sino ang naga-like, naga-share, nagita ko di. So
ang Dios gin pakamaayo naton tungod pinaagi sa matahom nga mensahe sa pamalita gin hatag naton man sa iban. So welcome sa ato mga kuturan, sa ako mga abyan dira, nga akon mga kapamilya dira, mga kapaglaom, sa Balay Silangan nga karon ang iban sila nagatutok ni, iban sila nagahimos na magpauli sa tagsa-tagsa nila kapuloy kay alas 5 na mong. Basta alas 5 mapuli nila. Pero I am very happy kay nanging kaupod kamo na kon sa sining kahaponan. Sa mga kuturan, as we start sa aton nga pagtuon, pasalamatan naton una gid ang Ginoo naton, siyempre. Ang Ginoo pasalamatan naton ang aton nga administration diri sa Negros Occidental Conference of Seventh Adventists nga dumalahan ini sa sang aton nga mga líderes diri, pangunahan sa aton nga presidente Pastor Joponi Galanza, si Pastor Brendo Carros, si Pastor Ebenezer Lorieso, ang aton nga mga directors, ang aton nga mga district leaders, ang aton nga mga pangubudlay, ang aton mga lideres sa mga kada iglesyahanan sa Bugos, hindi lang din sa Negros Occidental Conference, tugtob sa malabutan sa aton tingog, halin diri sa aton sa local church, pakadto sa Negros Occidental Conference, sa mga misyon, sa aton nga union, sa aton nga division, kag sa General Conference. So salamat sa pagpakamaayo nga ginatag sa aton sa Ginoo sa buong kuturan. Ako mga classmate na kon sa COP University. Welcome kamo, welcome sa aton nga programa. Kamusta ang aton nga pagbugtaw aga pa permi sa pag-attend sa aton nga klase sa COP University every morning. Katahom no? Katahom katama kay as we go on sa aton nga pagtuon, nagahanas ini sa aton nga tagsa-tagsa kagalingon nga ang aton pagkadalok. Ano yung makuturan mo? Siling sa isa nato ba ito lubigan niya, tani hindi lang ng word niya dalok, ito kakwan, pero makuturan, mas mayo na lang word niya dalok. Sa isa ng rubber ka, kawatan ka, no? Sa tiya balaan kasulatan, damo nga ginapahayag dira mo kung paano ang tao, gani, nagapangawat bala ang katawan sa Diyos. Ang katawan sa iya nga Ginoo, sa diin nga pangawat sa iya nga halad kag ikapulo. Nangin matuto ang katawan sa pag-uli sa ilang halad, sa ilang ikapulo. Pero ang pag-uli sa iyang halad, kuot-kuot system, wala gugma makuturan. So ato na makuturan, tuon kita makuturan, gina-invite pa kamo sa mga Zoom link naton, pinaagi diri sa Negros Occidental Conference, may Zoom link kita. Siguro ayon naton si Cat360 Brian i-post diri sa aton para makapi man naton sa mga wala para kasulod bala sa sining Zoom link naton sa iya ka NOC Negros Occidental Conference nga Zoom link. O i-post ni Cat360 Brian. Kag tapos sa aton mga dito sa South, iyan na sang SSD. Gin-updan sa SSD, upod ra ang hindi lang kay ang sa dito sa Mindanao, nag-upod na ang iban nga mga union sa bilog nga Pilipinas, nag-upod na mga turan. So katawang mga turan sa mga experiences. So upod ka mga turan para mag-improve man o kung magdugang ang aton nga pagtuo, may gugmaon kita sa pag-uli sa gintando sa Dios. Nga mga ilikuton, hindi mo kagnakon, hindi kita mangindalok. Makuturan, so makuturan ginagdata kamo sa pagduko sa inyo mga ulo, ayo kita o kumangayo kita sa kaalam sa Ginoo sa ato pagtuon karon. Salamat labing balaan kagalando namon nga Dios. Nagainga kami nga bendisyon ihatag nimo sa amon imong kaluoy. Hatagan nimo kami sang pinasahi nga kaalam, labi na gid ini katawhan nimo nga nagatutok karon sa pagpamati sa imong pulong. So mo nagainga kami Dios nga imong pagidait ihatag nimo sa amon. Ikaw kay imo lagad kay si Brother Brian kasamtan kami palayag sa ni programa. Pakamayuhan mo man ining at ng signal
ay nagahingi kami o Diyos ngayong ang signal, ang mode of transmission sa communication sa sining hapon imo pa kamayuhon nga manging dalamiton ini nga makadala kami o makapalayag kami sa sining hapon. Salamat o Diyos sa sining gugma giningon namon bato na imong kalop lagi nang po namon ini tanan pagisuod na sa Jesus ang personal luwas. Amen. So mga kauturan, mga kabyanan, ang atong title karon, The Smitten Rock. The Smitten Rock. Makita nato sa chapter 37 sa Patriarchs and Prophets, page 411 karon aton gipagbasahon. By the way, sini ko gina smitten. Ginpalantaw ko sa internet bala, internet. Ano gani? Ginlampusan, ginsakit. Kung sa Tagalog pa kagina, may ari ako din na search mo. Sa Tagalog kagina, kung sa English, ano ilang taon natin? Sa English, rin ito yun. Ang iyang synonym sini, ang similar nga word siya, ito na. Another word na charm, transform, entrance, captivated, enthralled, beguiled, ravish, mesmerize. Sabi mga meaning niya. Pero sa Tagalog, binakita ko din sa Tagalog, sili nga dire sa Tagalog, ka 360 Brian, no? In Tagalog, ilang tao ko di. Sili nga sa Tagalog, ang smitten word, tinituguluhan siya, may malubang sakit. May malubang sakit ay ang sinaktan. Sinaktan. Siyempre, ang bato ginlampusan. Tilinggani ni partner ko di, K360 Brian, nagbatyag ang bato, nasakitan siya. Namuning title karon ng kotoran sa aton pagtuon. Nga nag-cover ni siya sa Numbers chapter 20 verse 1 to 13. Kita nato mga kotoran. Halin sa ginsakit nga bato. Ginsakit nga bato, tsakto sa. Halin sa ginsakit nga bato. O kung ginalin sa ginlampusan nga bato, dito sa Horeb, nag-ilig ang tubig. Nag-ilig ang tubig. Pwede ito da K360 Brian, makita ito da. Ang stone na balang siling nila nga amuna-muno ang bato, nga ginlampusan, nga nagtunga siya, nga nag-ilig ang tubig. Pwede mo na mapakita sa aton nga mga pagkitaon. Pasta na karon ni K360 Brian, para makita naton. Amo ni siya ang bato, tuno sa nga tuno gin-search ko na siya. Amo na siya daw bato, hindi lang kay lawlaw nga bato. Dako nga bato, kag natunga ini siya nga nag-agi ang tubig. Kag inang tubig, mga K360, iko na dako siya nga bato nga nagtunga siya, nag-agi ang tubig. So, ang isa ka pamangkot, amo gina siya bla ang bato. Pero according sa pagtuon, may ara siya traces, mga traces siya, nga inang area nga ginagyan sang tubig, hindi lang nilog-lahog ya galing nga tubig, ya nga naggilig lang nga gamay lang niya. Kay river ang kuha niya do susuba na ni siya, kay kusog-kusog ang tubig nga nagaagi diri ang maagyan niya mga bato, biskan mga dalagko nga bato makita nimo nga maging kabkaban gi bala mga kilig gin kabkaban sang nag-ilig nga tubig. So amo ni siya ang duog o kun amo ni ang lugar nga sa diin napahamtang ara na K360. Tugay ha. Kuha guro screenshot mo kag i-post para makita sa aton mga tumananaw kung ano nang itsura ya. Nagapayag mga kuturan, ini siya nga bato, tining pasanggin lantaw ko nga, ini siya nga bato, diri nagagi ang nag-ilig ang tubig, nga ang tubig nag-supply ini siya sa mga katawhan, nga sa diin, ining tubig, hindi lang lahog-lahog nga ang kadakuon o kung kadamuon sa tubig, kundi
ini nga tubig nag-journey ini nagligot ini naghatag ini siya sa ilang supply of water dito sa encampment o kon sa ilang bugos nga mga katawhan nga nagulwa dito sa mount dito sa duta sang Egypt mga katuran. Kag ini nga bato, ini nga lana di siya. Dili pagtuod ko mag-alataw naton sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, nagapayag di siya makuturan mga kabyanan. Nga ining bato, kilala ini siya nga amo ini siya si Kristo. Si Kristo. Dinyo di 1 Corinthians chapter 10 verse 4 nagasiling siya, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So kung si Kristo gipatag, no? Nga amo ni si Kristo, amo ni siya ang bato nga ginlampusan. Dara naton ang instruction sa Dios nga si Moses hambalon niya ang bato. Pero antes ko da magladto karon sa hambal na, pero makita naton nga ang bato. Kag nagasiling man ining bato, he was the source of all temporal as well as spiritual blessings. Kung magigibasa naton mo kuturan sa kana, ang gibasa naton sa chapter 10 verse 4 sa 1 Corinthians, amo ni siya ang bato, amo ni siya ang source ang temporal kag as well as spiritual blessing. Na silindra. Ano pagid silindre? Nagapayag pagid. Nagapayag pagid sa pagtuon naton mga ka-360. Nga nagisiling pagid. Si Kristo amo ang matuod nga bato. Kay sa iya ang tanan in all their wandering. Sa tanan nila nga pagpanglakaton, ara na, pagposta, abi post na ini si ara mga ka-360 Hinabla makita na sa atubang na may bato nga nagtunga sa tunga. May ara ko ta gani nakita nga may tawo nga nagatindog mo. May kita ko da may tawo nga nagatindog para ma-picture out natong kung ano ni siya kadako ang bato. Kag ano kadako ang tawo nga nagtindog sa tubang sa bato. Para malantaw naton. Okay, pagkitaon ni Ka-360 Brian. Para makita nato mga kutor, ma-picture out naton nga ina ang bato, gini-explain siya nga samtang nagapanlakaton sila, amo ang nagatag sang matuod at amo na siya tawag sa si Kristo, amo matuod di bato nga sa iya ang tanan samtang nagapanlakaton nang nagatag sa ila sang ilang nga kinalanon. Sila ginuhaw hindi kay they thirsted not when he led them through the desert. He caused the waters to flow out of the rock for them. He clave the rock also, and the waters gushed out. Sino nga? They ran in the dry places like a river. Makuturan, magsilig ka river, hindi lahog-lahog. Hindi river, ilahog-lahog. Hindi nga? Then they thirsted not he led them through the desert. He caused the waters to flow out the rock for them, and he clave the rock also, and the waters gushed out. Meaning ang pagtubod sa tubig gagunos. Sining sang Salmo, Psalms chapter 105 verse 41, nagapayag man sa atong makuturan. Nga, he opened the rock and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. Nagapatagali makuturan sa aton, pinagi sa aton yung pagtuon nga ining bato nga sa diin nag-ilig atong ang tubig, nga ang tubig hindi lang lahog-lahog ang iyang kadakuon kundi madamon nga tubig. Okay, lang taon naton Ka-360 Brian na ara mga kuturan ang bato. Hindi lapit na ganing tao ni, pero ato ginakita ko nagtindog siya dito sa babaw sa bato. Dito sa babaw sa bato, sa tupad sa bato nga nagtindog siya kung ano kadako. So ma-picture out nato mga Ka-360 kining tao nagtindog siya. Amo ni isa man sa mga lugar nga ginandog mo kadtuan mo. Unta ko wala lang gira dito sa wala lang dito gira
No? Mao amo gid taning plano sang ASI nga makadto didto. Oh, no. Amo gid plano tani nga makadto didto sa nakadto didto sa part sa Egypt, makadto didto sa Israel, makadto didto sa mga lugar na sa Jordan. Amo gid taning plano sang ASI sa sininga tuig. Pero toy hindi pa na yon. Itungod sa sini. Kaya gusto ko yung makuturan, makakadto ko di mga site na nagahatag sa aton sang pagpanumdum kung ano kami gumao ng Diyos. So, ining bato nga nabuka o kung ginlampusan nga bato na pahayag ini siya, figure out ini siya, subong amo si Kristo nga pinaagi sa sini nga simbol ang madamo o kung ang mga malahalon nga mga espirituhanon nga kamaturan gintudlo. Subong nga amo ang naghatag sang kabuhi, no? Ang o kung ang tubig nga mo naghatag sang kabuhi sa santo mga katawan. Take note ha. Naghatag sa kabuhi kaya to mga katao nga nagainom dito wala na sa ginuhaw. No? Sige. O ari gili mga ka-360. Amo ni siya. So, hindi mo na amo. Hindi ni siya amo. Kay lain na ng picture wala ilain. Lain na edited na guro. No, lain na siya. Edited kaya picture ya mo gitong itsura ya sa akin pakita mo kagina. Nato ya edited na to ya. Okay. So din nato makita nagapayag siya. Ini ang bato it was symbolized sa kay Kristo nga amo man ginsakit. Ginsakit siya. Ginsakit siya tungod sa aton mga sala o kung napilasan siya tungod sa aton mga sala kag nakaagkod siya sa mga kapilasan pinaagi sa aton mga kaluyahon siling sang Isaiah 53 verse 4 and 5 siling niya, surely he had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So nagapayag makutura. Ang libro sa Hebrew, nagapayag man. Hebrew chapter 9 verse 28, nagasiling man. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So ginpatag mamukuturan sa libro sang Hebrew nga ining Kristo nga gin-offer dito sa nga nagdala sa aton mga sala dito sa cross sa Kalbaryo, no, sa cross sa Kalbaryo, amo siya ang nangin kabayaran, na shall he appear the second time without sin unto salvation. Second time nga amang kuturan nga second time because the first time nga ang Diyos nagatag sang instruction sa kay Moses nga iya lang hambalon niya tong bato. Higno ta, hambalon niya atong bato nga magagawa ang tubig. Anong ginimo niya? Sinlampusan ni Moses. That was the first time that Christ as a symbol sa tong bato. Si Kristo tong bato. Nga adito ng ilig ang tubig. Simbolo. That was the first time. And the second time, dito si Kristo. Amo na ang ginasilig ko kan 60 Brian. Dako-dako, no? Dako-dako sa bato, hindi nilog-law ko bato. May ara, pagin ko nagatindog pagin ang tao dito sa tupad, makita mo nga ang bato nga nagatindog na, siguro do amo na niya kadako. Dako ang bato, amo ng bato, kita ko may ara pagin ko na picture, nga tagtupad din siya, amo ng bato, ang tao, aril sa ubos, so gamay-gamay din yung tao. Nandito, gid. So makita naman kuturan nga hindi lawg-lawg kag ini pakita ta to black at Sir Brian Anayla. Kag ini wala inaang kita nata ang mga bato na nga asa tubag sa likod sa tawo. Dra nag-agi ang tubig. Padalo do gid sunod ko na ang trail ya. Ya base sa gin research ko sunod ko ang trail. Ang trail na sa ginagyat sa tubig hindi iya gamay kundi malapad ang area nga ginagyan sa tubig nga nagadagunos. Sining gani di
as a river. Ang subong niya magsilikita river, pero Jordan River. Oh, Jordan River sa una long time ago, ang Jordan River taga lumapaw na yung ng tubig, lapad-lapad na. Ti subong gamay na lang, dutay na lang. Ginaubuga na ganina, nabaw na lang. Sa una gapili na siya sa kilid, ayon kay dira sila nagakuan. Subong hindi na, alabaw na. Mga river nga nakilala ko din nga nabalaan ko. Saka kami to sa mga area nga ginakadtuan, ay wala nagawa tubig at masuba sa una wala na tubig. Namalhan na, no, tungod sa aton nga niman. So mga kuturan, magabalik kita matapos ang aton nga pagpanunod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga ka-360 sa aton nga pagtuon, at sinanay aton nga tamyaw dira ang aton nga maukod nga manog sunod sa aton nga programa. Ari diri karon si Sister Nina Morito. Mayong hapon utod sa pagpakig-upod sa aton ang AWR 360, ang imo ka 360 Brother Ray, si Brother Brian, kag ang ato mga tumalambong dira nga nagasinsin lang. Wala naga-comment. Abi mga kuturan mga kabyanan, kunyara kita karon nagatamod sa ato nga programa, react man kamo para ma-inspire man ang ninyong alagad samtang share kita karon sang mensahe nini nanungod sa ato pagtuon diri sa pagtulunan naton diri kita sa Patriarchs of Prophets chapter 37. Natuguluhan siya das Mitten Rock. Amo ning aton nga pagtuon mga kuturan, ganit pagpadayon naton. Nagapahayag mga kutura sa aton, ini nagailig nga tubig alin dito sa bato, dito sa deserto, gina-celebrar ini sa mga Israelinon. Sa matapos sila, sang tapos sila nga nakapahamtang na sila sa ilang pangabuyaan dito sa duta sang Kanaan. Ini siya isa ka demonstrasyon o kung isa ka pagpahayag sa ilang dakong kalipay nga naangkon nila ang duta sang saad di ginatag sa Dios sa ila. Ini siya nga tinion subuman sang tinion ni Ginoong Hesus kanaton lang tawon, ini nga selebrasyon na himo pagid siya nga nangin nagatag sang talupangdon sang mga katawhan. Ningilikuto nila ang seremonya nangin talupangdon sa mga katawhan. Nga aman, kay ini nga okasyon natabo ini mga kuturan sa dito sang kapistahan sang tabernakulo. Nga sa diin ang mga katawhan sa sinangaduta nagtipon sila dito sa Jerusalem. Kag isa sa ila, kag kada ikapito ka adlaw sa ilang kapistahan, ang mga pari nagkadto dito, nagwa sila nga may tunog sang lalantunon, may mga pagkanta sa mga manugkanta ang mga Levita, nagwa dito sila sa tubig, dito ginsulod sa bulawan nga suludlan, nagkuha dito sila halin sa tuburan sa Siloam. Kag sang nakuha na nila makuturan, nagsunod sa ila ang mga katawhan, ang mga kadaman nga mga tumuluo, nagsunod sa ila kag subuman sang nalapit na dito sila sa stream, dito sila may kalipay nga may kalipay ang tagsa-tagsa nga may kasadya sa ila ko galingon samtang nagasalok o kung nagkuha sang tubig ini ang mga pari o kung ang mga kaparian sa tungunang panahon. Makita tana sa pagtulunan naton sa Isaiah chapter 12 verse 3 mga ka-360. Yan ang tubig ang gikuha nila sa mga pari, gindala nila pakadto dito sa templo.
no? Nga samtang nagadala sila, ang mga trompeta, ang mga katauhan, nagakalipay sila, nagachant sila, o nagahimo sila sang mga kagahod, tanda o hugyat sa pagpasalamat sa kalipay nga ilang naangkon. Nga nagasiling gani kung naton ng taon, siling sang libro sang Salmo, Kapitulo 122 verse 2 nga nagsiling, our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Hindi ko kumalo sa sugpo niya. Basta iba yung partido, matandaan ko pa, no? Sa kadugay-dugay, naging bata pa ko na yung ginakanta rin nila. Nakanta rin mo. So, nalipay sila. Kaya sila, samtang nagadala, sining tubig, ang kuha nila dito sa Spring of Siloam, nagakalipay sila. Kaya isa ini sa paghanduraw, isa ini ka pag-commemorar nila sang dakong gahom nga ginatag sila sang Dios, nga sa diin ang Dios naghatag sang tubig nga galamito nila halin dito sa ganito nga tubig ang ginatag nila kat si Brian, no, ginatagan sila sa tubig, kag ini nga tubig nga ilang nga naangkon mga kuturan nagdulong ini sa imagine bla each year naga-celebrar ini sila sang dakong kaayo nga ginatag sa ila sang Ginoo. Ginatag sila sang Ginoo samtang didto sila sa disyerto, didto sa bukid sang Horeb. Nakita naton mga kuturan kung paano ang Dios nagpakamaayo siya. So ginaselebrar nila. Wala sila tinion, wala sang tinion nga wala nilang iselebrar. Kag samtang nagakuha sila pag-abot dito karon ng himuon isang mga pari sa sining tubig, sa sining tubig ginakuha nila, dalon dito nila sa templo. Pagdala nila dito sa templo, ibubo ni isang mga pari ang ginakuha nila ng tubig dito sa halaran. Sa halaran. Niya na halaran, kung nabutang dang halad, ibubuan nila sa tubig. Mga kutura, ano matabo sa gatong kung butangan mo katubig man? Makalayo? Ha? Imposible ino? Imposible katama kay ang halaran ginimo na may ginimbo silang halaran nga bato tapos bangday na ang mga kahoy dira kag ang halat ibutang na sa babaw kag sindihan na, pero tandaan nato mga kutura na antes niya sindihan ang sindi hindi iya kay ang ordinary fire. Kaysa sulod sang templo, biskan sa tabernakulo pa, wala sang strange fire nga ginagamit. Meaning, wala sang kalayo, nga ordinaryong kalayo, nga ginhimo niya o kung gigamit o kung ginpreparar niya sa mga tao. O sample, abi, nagbag-id sila daya sa atod subong may posporo. O, sa una ya, posible may mga ara na sila, may, siyempre, ga-increase ang knowledge. Kabalo may ara na sa pamagi kung paano nila makaproduce sila kalayo. Kag dili nato makitaan nga hindi pwede wala gamit dito sa stage fire. Kag ang gatong ginbutang ginbubuan pa sang tubig, iba niya ginabubuan sang oil, iban ginbubuan niya sang ano gani, pero sa bala ko na madumbubuan sang mga hapos blang nga flammable materials nga pag sindi mo magbatyag lang init makalayo sa dayon, pero iniya ginbubuan sa tubig. Sang gibubuan tubig mga kuturan ato ng tawon kaangay lang ni siya nagapaagay sila. Sige tayo. Sige nga di sa atong pagbasaon. Sige nga. In the last days, that great day of the feast, his voice was heard in tunes that rang through the temple courts. If any man thirst, let him come first unto me and drink, and he that believeth on me, and the scriptures have said, out of this belly shall flow rivers of living waters. This said John, speak he of the Spirit, which they that believe on him should receive. Sining St. John chapter 7 verse 37 and 39 mga ka-316 nga nagapayag sa aton nga pinaagi sa sini, no? Pinaagi sa sini ano sila? Nakita nila
So, i-example na ko na. Ini ang water. Siling nato nang basahon naton dito sa Psalms 122 verse 2. The water was poured out upon the altar of burnt offering, while the songs of praise rang out, the multitude joining in triumphant chorus with musical instrument and deep tuned prophets. No? So samtang ka dito, ginbutan na dito nga halad, ginbutang ang sa babaw sa ngalaran nga may mga kahoy sa ubos, ginbubuhan sang tubig apa manguturan din nato makita. In chorus nga may kalipay, may pag-amba sa mga instrumento, may mga pagkanta, ang mga pari nagkanta o kung nag-apil ako nangamuyo sa Dios. Kag diri nato makita makuturan may kalayong magalin dito sa langit nga mag-consume ini sa ngalad. Makuturan amo gini isa ka talupang don naton nga ang Dios nagabaton sang halad pinaagi sa pagpadala sang kalayo nga amo ni naga-consume sang halad. Amo ni makuturan ang mga nahinabo sa tung una pa nga panag-on during the time nga wala pa di si Kristo sa tuto. Apang di naton makitan nga sang adtong mga hilikoton was only a symbol, no? Simbolo sang manluluwas, ang bulaton sang manluluwas sa ulingan daw. Kag ini makuturan nahimo ini sa uling adlaw. Sang ining katapusan nga tinion nga si Kristo nagsiling dito sa templo, nabatian ang iya tingog nga nagaiko sa temple courts. Oh, nga nagasiling ang bisan sino nga ginauhaw magpalapit sa akon ka mag-inom sang tubig. No? Mag-inom sang tubig. Tubig makuturan, tubig ini ordinaryo. Ini man thirst, let him come unto me and drink. Mag-inom. Tubig ordinaryo. Kaya sila nga, he that believeth on me, sila sa scripture, hath said, out of his belly shall flow rivers of flowing waters. Flowing waters. Tagapayag siya. Kaya alin sa iya nga tiyan, iya sa tiyan. Tandaan na ito makuturan na. Ano ning tinaga? Ang waters, Kristo, nag-ilig, nagwa sa iya lawas, ang dugo kag tubig. Siling mga kuturan, kung nato lang tawon, dugo kag tubig. So, nag-ilig ang refreshing water, welling up in parts and barren land. Amo siya ang nagbasa dito sa mga nagabuka kag mga walay sa hungkag ng mga kaduta dito. Amo ina nagbasa sang disyerto. Makuturan, imagine to, hindi lawg-lahog gali nga pagtubod sang tubig nga nagwa dira. So po mga kuturan, isa ini sa ka lalantawon, isa ka tululokon, kay isa ini sa kapaanggid na nungod sang langit don nga gasa, langit don nga bugay nga ginatag pinaagi kay Kristo. Nga si Kristo lang ang maghatag sini. Ay nang buhi nga tubig. Ina ang purifying. Bakal kita sang purified water. Purified water gusto wala na sa burbla. Purified water nandun duman ko sa una hindi ka pa dula sa uhaw, nandun duman ko sa una kung magbakal ka sang tubig, magkuha ka sang tubig sa mga tuburan. Pag inom mo, magpagagid mo. Nang satisfied ka gid sa gid inom mga tubig, mineral water. Bakal kita mineral water, actually hindi na mineral water kay sala naman na, process naman na. No? So, living water, purifying, refreshing, and invigorating the soul. Mano yun namin pagit. Invigorating the soul. Ina mabatsagan mo blang nga, refresh ka. Makainom ka, matyago satisfied ka. Mandunduma ko na sa una sa mga tinuig nga nagalibot pa ko Catrice si Brian sa bukid, no? Upod ko sa ako mga kapdanan nga nagalibot sa bukid. Makainom ko gani sa mga tuburan. Hindi lang tuburan. Da na lang ilig sa suba. Ilig sa suba. Makainom ko sa sapa, makainom ko sa tubig, ma-refresh kagit kay matyago satisfied kagit kay. Yo naging na-invigorate ka. Ni meaning
ang imong may satisfaction ka sa imong pag-inom silang tubig. Kaya invigorating the soul. He in whom Christ is abiding has within him a never-failing fountain of grace and strength. Kunyara kita gali kay Kristo, ato na angkon ang walay pag-untat nga tuburan sang gasa, sang grasyang bugay kag kusog. Si Kristo amo ang Jesus cheers the life and brightens the path of all who truly seek Him. His love received into the heart will spring up in good works unto eternal life. And not only does it bless the soul in which it springs, but the living streams will flow out in words and deeds of righteousness and to refresh the thirsting around him. So, ano na siya? Ang kutob nga yara sa iya nga palibot, sa sini nga tuburan, ma-refresh, no? Refresh sila. So, kaangay man, gitpaanggit siya, kung ara kita kay Kristo, maangko kita, we will be invigorated. Na namin na pamatian, na maangko naton ang buhi nga tubig nga amo ang gininom naton kasi nga ni Kristo kung dundon naton sininga sa dito sa woman at the well niya maghatag sa gin-opera sa tubig niya, pero kung ako maghatag sa tubig kay imo nini amo ka dili ka naliwat pag-ohawon. So ma-invigorate ka, hindi ka na mangita pa kay ang tubig sang kabuhi ang ginatag ni Kristo. Kay yadtong binatud-on nga nagapangita sa iya ang gugma mabaton nila sa ilang nga tagipusoon. Kag ini nga spring of good works unto eternal life. Ano gani siya? Spring of good works. So kung makainom ka sa tubig sa kabuhi, magaresulta ini siya sang pagka mabinuligon, pagka maminatudon, pagka mahigugmaon, tanan nga pagka kay ang kabuhi nga ang tubig nga gininom mo hindi ordinaryo nga tubig kundi tubig nga ginatag sa aton sang aton nga manluluwas nga amo si Kristo. Sino ba gito? The same figure Christ had deployed in his conversation with the woman of Samaria at Jacob's well, whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sining San John 4:14. So, si Kristo nag-combine sang duwa kapagi. Gin-combine niya ato ang bato kag ang living water. Kaya sining Kristo, I am the rock. Si Kristo amo ang pamag-an, ang aton nga sadsaran. Si Kristo amo man ang tubig. Okay? Dili nato makita ang matahom nga mga pagpahayag, mga pagpaatag sang balaan nga sulatan nanungod sang yari pa si Kristo diri sa duta. Kag ini nagtudlo man, una bes dito sila sa kanayakan. Atong bato na simboluhan kay Kristo, atong tubig ginag-ilig, amo nang tubig ginag-ilig sa lawas ni Kristo. Okay? Kag naglabot ba karon sa tinion nga si Kristo ari di sa duta, ang mensahe ang ginhatag sa aton nga gidpatag gidpa-eksplikar nanungod sa nauna naton nga mga ancestors, mga ginikanan nanungod ini sang dakong gugma sang Dios nga ginhatag. Now, ini siya nagatudlo naman sa aton subong kaluwasan sa unang panahon. Kung mag-inom sila, maangko sila kaluwasan, maproteksyonan sila. Gin-offer ang lawas si Kristo subong katumbasan sa atong kay ang mga bato to kang tubig is only a symbol. Si Kristo amo na ang katumanan.
Kag ini ang kaluwasan ginatag dito sa ila sa mga katawan sa unang panag-on sa mga Israelinon. Kag amo man ining saad nga kaluwasan sa aton nga manluluwas, kung aton lang tawon gani sa Deuteronomy chapter 35 verse 15 nga nagasaya, my Redeemer, the rock of my strength, the rock that is higher than I, a rock of habitation, rock of my heart, rock of my refuge. O gipatag nga ginanbala ang bato amo ni si Kristo nga gipatag dito sa kalantahon ni David. Nga kalantahon ni David nga sining still waters. Still waters. Ganun na makadumdaman ta ka. Beside ano gini? The still waters. Ano ba? He lead it me. He lead it me. Nagapayag sa ato. Amid the green pasture beside the heavenly shepherds led this flock. Again, thou shalt make them, he says, drink of the river of thy pleasure. For with thee is the fountain of life. Makita ta naman kuturan sa libro ng Psalms 19:14, chapter 62 verse 7, chapter 61 verse 2, chapter 71 verse 3, chapter 73 verse 26, chapter 94 verse 22, chapter 23 verse 2, chapter 36 verse 8 and 9 nga naga-declare sa ato mga kuturan. Ang Proverbs 18:4 nga siling, the wellspring of wisdom is as flowing brook. So wellspring ang kaalam ang gidman mga kuturan. Si Jeremiah nagpambalman anungod sa kay Kristo. Si Kristo is the fountain of living water. Explain Jeremiah. Si Zacarias ba nagambal, a fountain open for sin and for uncleanliness. Diya, ang fountain, ang tuburan na abrihan para sa sala, para matinduan. Sinin sa Jeremiah chapter 2 verse 13. Si Zacarias nagambal man sa chapter 13, Zacarias chapter 13 verse 1. Si Isaiah nag-describe man nga ining bato, Isaiah described him as the rock of ages and the shadow of a great rock in a very weary land. Isaiah 24:26 verse 4 kag Isaiah 32 verse 2 man. Nagapayag sa ato makuturan madabo ang mga teksto sa Balang Sulatan nga ining smitten rock, etong bato nga ginlampusan, atong bato nga ginlampusan, amo tong bato nga si Kristo. Amo tong bato representation ato ni Kristo. Kag ang nag-ilig nga tubig, amo to ang tubig nga gininom nila, amo man ang tubig nga nagatag sila sang refreshing. Refreshing living stream that flowed for Israel when the poor and needy seek water and there is none in their tongue falleth for thirst. I, the Lord, hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. I will pour water upon him that is thirst and flood upon thy ground. Yeah. Kasi niya, katapusan niya, in the wilderness shall waters break out and streams in desert. The invitation is given. Who? Everyone that thirsteth, come ye to the waters. Sabi niya, ang tanan niya ginauhaw magkara sa pag-inom sang tubig. Kaya ang ginatag sa aton nga tubig nga hindi na kita pag-uhawon mga kuturan. Siling sa Revelation 22:17. Katapos ang text niya. Whosoever will, let him take the water of life freely. So, ang bisan, ang sinungbuot, ang gusto. Meaning, invitation mga kuturan. Invitation nga ang bisan sinong nga magkara sa pag-inom sang tubig sang kabuhi, mag-angkon sa kay Kristo. Si Kristo among tubig sa kabuhi, mag-aangkon siya sang
hindi na sa pag-uahon maangkon niya ang kabuhi nga walay katapusan. But the word is whosoever will. Mga ang bisan sino. Di kun hindi kaya karon. Amo na ba siling naton? Ang bisan sino. Meaning, it takes your action. Our action. Nga ang bisan sino nga mag-inom hindi na pag-uahon. So, kaya mga kuturan, salamat sa pagpigopod sa aton karon sa sining hapon, sa aton nga pagtuon. Sa padayon, aton pasalamatan sino ni? Sayonara Honda Saison. Kanami siya makalat siya nga ba? Sayonara Honda Saison. Good afternoon mga ka-360. Welcome sa aton nga programa sa gihapon sa sunod nga Martes. May sa Hoybis gali may mga importante nga likuton. Sa dason nga Hoybis mga kuturan, dili kita sa aton nga programa from 5 to 6 p.m. diri kita sa AWR 360 Bacolod sa aton nga programa dali aton pag-istoryahan ang inyong alagad Ray Reyes. Ay, sa Hoybis first day. Pero ara Japon na. Nakakuha pa Japon. Pagkatapos, masugod kita sa aton nga stewardship. Manguturan. Invite ka mo gali. This coming, ano gani? 11, 12, and 13. May ara kita nga NOC-wide stewardship seminar. Katahom manguturan. Wala kaga-attend sa morning devotional. Kara ka mo manguturan. Kay kanami katahom katama sa eksperyensya sa mga kuturan naton. Mga kuturan, ay plug in ko lang gamay. Ang aton nga mga kuturan halin pa dito sa Mindanao, from Baan Church makadto di sila. Bayaan nila ila trabaho. Bayaan nila ila bulaton dito. Some of them are government employees, some of them are businessmen. Pero makadto di sila at their own expense. Yun na naton. Ang church nila ang nagasto. Pakadto di sila. Para lang nga maka-share sila kung paano nila ginpauswag ang ilang nga buluhaton sa ilang nga simbahan. Nga wala na sila ng problema. No? Wala na sila ng problema. May mga churches, may mga conferences, hindi lang niya kay, may conferences and mission, nga makadto diri, iban sila, to po to sa Siquijor, ang iban sila to sa Dumaguete, ang iban sila to sa Cebu, ang iban sila to po to dito sa Samar Leyte, makadto pa di, mupod sa aton. Kita ya makuturan nga yari di, wala na kita gawag alas tuhon, hindi pa kita magkanto. So, according sa aton nga circular, yang ginpasa sa aton nga Negros Occidental Conference, gina-invite ang tanan nga mga church board members sang kaiglesia, tanan nga iglesyanan. We have 42 churches sa bilog nga district, 42 districts. Ang kada churches may ara na 10, may ara 15, may ara 16. Gina-invite ang tanan nga church board members to attend sa sining tumalagsahon na mga kuturan nga seminar nga pagkatabungan sang nagkalilain nga konferensya sa nasakpan sang outside Mindanao. Pero some of the churches sa Mindanao maupod pa di Japon sa aton mga kuturan. So God bless everyone. Thank you for joining with us sa aton nga pagtuod sa sining hapon. Upod ninyo diri karon si Brother Ray Rios kag ang partner nakon si Kat360 Brian Lacson. So mayong hapon mga kuturan o mayong gabi kag ang Diyos magpakamaayo sa inyo. Maga-close kita, pinaagi sa pagpakamuyo. Salamat, labing-balaan niya Diyos sa imong dakong gugmang ginatag sa amon. Ang pagidait sa langit, among sagihapon, ginahingyo, nga among gabay namon sa amon mga hilikoton karon. Sa pagtapos namon sa sining hilikoton namon sa sining gabi. Bidisyon yung tagsa-tagsa sa amon ng Diyos. Pakamayo ang tagsa nimo ka mga katawan sa piyak sining mga kainit sa panahon. Kami nagahingyo, mabato ng imong kaluoy, ginampo na mo na yung tanan, pinagisabog taon ng Jesus.